Magandang araw po. Ako po si Jamaica de la Cruz, a Bachelor of Science in Hospitality Management student. Ngayong araw po ay ipapaliwanag ko ang isang makabuhlohang thesis tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging ako. Hindi po ito basta philosophical na salita, kundi isang pagninilay kung paano ko isinasabuhay ang aking pagkatao sa gitna ng mga pangyayari sa buhay ko bilang estudyante, bilang anak, bilang kaibigan, at bilang patuloy na nagtatayo sa pangarap. Sa panahon ngayon, ang dami nating tanong tungkol sa sarili. Para saan ba ako? Ano bang gusto ko talaga sa buhay? Bakit parang hindi sapat ang ginagawa ko? Worth it ba ako? At minsan may pressure na mula sa paligid, social media, pamilya, mga tao sa paligid. Kaya mahalagang balikan natin ang ugat. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging ako? Iyon ang sagot na unti-unting binubuksan ng thesis na ito. Kaya samahan niyo po ako at makinig kayo. Una, ako ay biyayang tinatanggap ko. Kapag sinabing biyaya, ang unang naiisip natin ay magandang bagay. Pero sa filosofiya ng tao, mas malalim ito. Ang pagiging tao ay biyaya dahil may kakayahan akong mag-isip, may kakayahan akong magmahal, may kakayahan akong pumili, at may kakayahan akong magbago. At higit sa lahat, may kakayahan akong lumikha ng sarili kong buhay. Kung tutuusin, napakaraming pwedeng mangyari sa mundo. Pero ako ay narito, may halaga, may direksyon, may pagkakataong mabuhay ng may kabuluhan. Pero hindi lang ako basta binigyan ng buhay. Binigyan ako ng kakayahang hubugin ang buhay ko. Pero para itong binigyan ka ng lupa. Kapag iningatan mo, tinaniman at pinagyaman, magbubunga, pero kung pabayaan mo, mananatiling lupa lang. Ganon din ang pagkatao ko. Kapag hindi ko ito inalagaan, pinabayaan ko ng sarili, hinayaan ko lang ang buhay na sumaybay-sabay. Hindi ako lalago. At minsan bilang tao, napapagod tayo. Pero dito pumapasok ang pagiging biyaya. Dahil kahit hirap ako, naroon pa rin ang kakayahan kong magsimula muli. Pangalawa, natatangi ang aking pagmemeron. Napakagandang paalala ng linyang ito. Ako ay natatangi. Hindi dahil perpekto ako. Hindi dahil magaling ako sa lahat. Hindi dahil mas mataas ako kaysa sa iba. Kung hindi dahil wala akong kaparehong pinanggagalingan, pananaw at pinagdadaanan. Halimbawa, dalawa kayong magkaibigan na pareho ng problema sa pamilya. Magkaiba pa rin kayo ng nararamdaman, paraan ng pagharap at epekto nito sa inyo, di ba? Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba na dapat ganito ka o dapat ganito rin ang gawin mo. Dahil ang pagkatao ay hindi sinusukat sa template kundi sa karanasan. At kung natatanging ako, dapat ko ring respetuhin ang uniqueness ng iba. Kung paano sila magprogreso, kung paano sila magkamali, at kung paano sila lumago. May kanya-kanyang takbo. Ito ay hindi paalala sa sarili, kundi paalala rin na dahil natatangi ako, natatangi rin ang tatahakin kong daan. Hindi ako late, hindi ako behind, wala akong kapareho. Ang mahalaga ay gumagalaw ako kahit dahan-dahan. Pangatlo, hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako. Ito ang pinaka-core ng thesis na ito. Kung walang inaako ang tao, hindi siya talaga nagiging siya. Ang tanong, ano ba ang inaako ko? Una, inaako ko ang mga desisyon ko. Kung napili kong magpursige, ako iyon. Kung nagpapabaya ako rin iyon. At ang maganda rito, hindi masama ang magkamali. Ang masama ay yung itinatanggi ko ang aking pagkakamali.
Dahil kapag tinanggap ko ang mali ko, doon nagsisimula ang totoong pag-unlad. Pangalawa, inaako ko ang emosyon ko. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko kasalanan na galit ako. Oo, may dahilan. Pero ako, ang may hawak kung paano ako magre-react. Ako ang pipili kung magiging mapanakit ako o magiging mahinahon. Pangatlo, inaako ko ang pangarap ko. Ang pangarap ko ay hindi magic. Hindi ito natutupad sa pag-asa lang. Kung gusto kong maging magganito, magagawa ko ito. O maaabot iyon. Kailangan kong akuin ng mga hakbang. Kaya ang pag-aako ay hindi parusa. Ito ay tanda ng buhay ako. Number 4, inaako ko ang pagbabago. Hindi ko pwedeng sabihin ganito ako. Tanggapin nyo. Ang tao ay nilalang na kayang magbago. At responsibilidad ko na maging mas mabuting ako kaysa kahapon. Kaya ang tanong, iniwan sa atin ang thesis ay, kung hindi ko inaako ang buhay ko, sino ang gagawa nito para sa akin? Pang-apat, hindi makukuha sa panggagaya ang katuparan. 'Di ba? Sa social media, ang dami nating nakikita na perfect life, perfect body, perfect family, perfect travel, relationship, and perfect achievements. Pero, hindi nito sinasabi ang totoo. At madalas, nagkakaroon tayo ng pressure. Nagayahin sila na para ma-feel din natin ang fulfillment, 'di ba? Pero sabi ng thesis, ang tunay na saya ay hindi nanggagaling sa panggagaya. Dahil ang panggagaya ay panlabas, ang katuparan ay panloob. Halimbawa, kapag ginaya ko ang course ng friend ko, kahit hindi ko naman gusto, magiging matagumpay ba ako? Labag sa labas o pero sa loob. Hindi ako masaya dahil hindi yun galing sa sarili kong opinyon. Panglima, nakabatay sa pakikipag-ugnay sa sariling karanasan at kapwa. Una, ugnayan sa sarili. Kamusta ako? Kilala ko pa ba ang sarili ko? Ano ba ang tunay kong gusto? Kaya ko pa ba? Bakit ko ba ito ginagawa? Ang problema minsan, mas kilala pa natin ang buhay ng mga idol natin sa social media kaysa sa totoong sarili natin. Ang unang relational responsibility ay kilalanin ang sarili. Pangalawa, ugnayan sa karanasan. Ang karanasan ay mabuti man o masakit, parehong may ambag sa aking pagkatao. Kung hindi ako nasaktan noon, hindi ako magiging matatag ngayon. Kung hindi ako nagkamali, hindi ako mag-iingat ngayon. At kung hindi ako nabigo, hindi ako matututong pumili ng mas maigi. Ang karanasan ay hindi parusa. Ito ay guro. Ugnayan sa kapwa. Ang tao ay hindi nilikha para mag-isa. Hindi ko pwedeng sabihin na kaya ko nang walang ibang tao. Hindi totoo yun. Natuto tayong magmahal dahil may minahal tayo. Natuto tayong magbigay dahil may nangangailangan. Natuto rin tayong maging tao dahil may mga taong humubog sa atin. Ang ako ay palaging konektado sa ikaw. Kaya, kung gusto kong mahanap ang sarili ko, kailangan kong maging bukas sa relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa kapwa, estudyante at minsan, pati sa mga taong hindi ko gusto. Dahil doon ako natuto. Pang-anim, hindi ito tuwid na landas. Ang buhay ay hindi straight line. May liko, may lubak, may balakid, may pader, may paakyat, at may pababa. Pero ang mahalaga ay ito. Hindi kailangang tuwid ang daan para maging makabuluhan. Ang mahalaga ay kung papaano ko hinahanap ang bawat sitwasyon. Kapag hirap ako, huminto ba ako o magpapatuloy?
Kapag nasaktan ako, natuto ba ako? Kapag nagkamali ako, inaako ko ba o itinatanggi ko? Ang mga tanong na ito ay bumubuo sa aking pagkatao. Kaya kahit hindi perpekto ang takbo ng buhay ko, kahit mabagal, minsan ang proseso, kahit may mga araw na parang walang nangyayari, ang importante ay patuloy akong pumipili at patuloy akong lumalaban. So, sa kabuuhang itinuro ng thesis, ako ay biyaya at tungkulin kong isabuhay ang biyayang ito. Natatangi ako kaya hindi ko kailangang ikumpara ang sarili sa iba. Hindi ko mararating ang totoong ako kung hindi ko inaako ang buhay ko. Hindi ko matatagpuan ang fulfillment sa panggagaya. Nabubuo ako sa relasyon, sa sarili, karanasan, at kapwa. At panghuli, ang landas na ito, kahit hindi tuwid, ay naging gabay sa paghubog ko bilang tao. Ang pagiging ako ay hindi one-time event. Ito ay habang buhay na paglalakbay. At habang naglalakad ako, kahit paunti-unti, kahit may pagkaligaw, ang bawat hakbang ay papunta sa mas malalim na pagkaunawa at pagtanggap sa sarili kong pagkatao. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway naunawaan niyo pong mabuti ang lahat ng aking binanggit. Maraming salamat po.